Ito. For representative naman ito ng Malabon City. Kanina nabanggitan natin yung sa pagka-vice mayor, no? Dito naman po sa pagka-representative o para sa lower house ay nanguna si Lenlen Oreta na may 64,611. Na pumangalawa naman si Ricky Sandoval na may 51,817. Pangatlo si Bem Lacson Noel na may 15,639. At pang-apat si Ninong de la Cruz na may 9,732. Yan po ay partial, unofficial as of 5:02 a.m. At yan po ay mga boto mula sa 77.06% of clustered precincts. Yan. So, ano na yan? Konti na lang. Konti na lang hintayin natin. 77% na. Konti na may mga ganun talaga eh, no? Alessandra, ano bang masasabi mo doon? Kasi syempre, sinabi ng COMELEC, bago. At nakita naman natin na kahit na nagkaroon ng technical glitches doon sa mga doon sa pinuntahan namin na mga presinto, no? Parang kung ikukumpara mo doon sa nakaraang mga eleksyon na nagkaroon ng technical glitch, ito ang bilis na gawa. Parang mga in 10 to 15 minutes pag nakita na ng technician, na-address agad. Hindi ka tulad dati, minsan naabutin ka talaga ng siyam-siyam, na-delay na yung eleksyon, tapos hihintayin mo pa, may mga SD card pa noon, di ba? Hihintayin mo pa yun para makarating doon sa presinto. At ngayon, at least. Kahapon may kausap namin yung taga-Lente. Ganun pala, no, para medyo may pagka-sensitive din siya. Kasi parang kahit mga dust lang. Konting debris. Nakaka-apekto doon. In fact, may ganun nangyari, no, na nilinis lang nila. Sila pupunas, mayat-maya. Pupunas para, kasi bisan daw, iba yung mga pinasok mo doon, magka may konti lang daw dust yan, alikabok, makaka-apekto na yun. So, kaya, no wonder, yun ang maraming report na natanggap natin kahapon. Di ba? Pero nakakatuwa rin na makita na ngayon, di ba pag imprenta nila nung election return, pinapaskil na kagad sa labas ng presinto. Nakikita mo na, may idea ka na sino nanalo dito sa presinto ko, no? So, mabilis very transparent talaga yung mga changes dito sa ating bagong sistema. Medyo naging usapin talaga kahapon yung yung mga makinang pumalya. Ayun. Last night sa press ko ni sa COMELEC, ano bang sabi sa COMELEC? Sabi niya, ang pinakahuli last night sa press ko ni chairman ay 311 yung nasira. Pero sabi niya kasi pag ikukumpara mo sa 2022, higit na mas marami pa rin yung nasira noon. Pero yun, sinasabi niya syempre na naging sobrang init at humid daw. Yan. Yun naging dahilan siguro. No? Baka nga maraming factor, tapos umulan pa, di ba? Pero again, yun nga, the fact na mabilis na naayos, maganda rin, no? Malaking improvement. Tayo na update sa mayoral race sa Caloocan. Ito, tingnan natin kung sino. Nangunguna pa rin si Along Malapitan na may botong 266,746. Si Antonio the Four Trillanes ay may 175,549. Danny Villanueva with 2,331. Richard Cañete na may 1,791. At si Ronnie Malunes na may 1,551 votes. Ito po ay partial, unofficial as of 5:02 a.m. Mga boto po iyan mula sa 76.57% of clustered precincts. Ayan. Sa Vice Mayor naman, tingnan natin. Karina Te, nasa unang pwesto with 268,375. PJ Malonzo, 150,758. Dante Lustre, 4,381. Joseph Timbol, 4,137. At Rolando Tobias na may 3,348. Again, ito po ay partial, unofficial as of 5:02 a.m. Mga boto po yan mula sa 76.57% ng clustered precincts. Para naman sa kinatawan ng Caloocan, si Oka Malapitan po ang nasa unang pwesto with 146,691 votes. Ray Malonzo na may 50,716. Aba, nagbabalik pala si Ray, no? At si Joram Alama na may 6,274. Ito po ay partial, unofficial as of 5:02 a.m. At mga boto po yan mula sa 76.57%
ng clustered precincts. Hanggang ngayon, talagang sila pa rin yung... Sila pa rin eh. Magkalaban. Magkalaban. Pero may mga nawalang ano na rin, mga nawalang pangalan na rin dyan. Ayan, silipin naman natin yung congressional race sa Caloocan 2nd District. Ang nangunguna ay si Egay Arice na may 84,598 na sinunda ni Mitch Kahayon Uy na may 60,796. Again, ito po ay partial, unofficial as of 5:02 a.m. At yan po ay mga boto mula sa 76.57% of clustered precincts. Silipin naman natin ang congressional race sa Caloocan 3rd District naman po. Sa 3rd District, unopposed si Dean Asisio na may 72,440. Ito po ay partial, unofficial as of 5:02 a.m. na po na may galing sa 76.57% of clustered precincts. So unopposed din to. Ano kaya to? Siguro related doon sa mga dating assistant. Oo. Sila yung mga pangalan eh. Sila yung mga, kasi parang ang dami, ang ano sa atin eh, no? Yung politika natin, parang talagang tuloy-tuloy lang sila. Nakita niyo to, parang mga next generation Next na to, generation na, probably mga pamangkin, mga Or apo, anak, ganyan. Sila na rin. Pero sa matagal na panahon din kasi sila mga namuno diyan sa lugar na yan, like yan, sa Caloocan, di ba? Interesting sa akin yung yung Malapitan Trillanes, Oo no? nga. Parang less than 100,000 yung pagitan nila. Difference. So parang lumalaban din talaga si Trillanes. Oo, at siyempre kung ikaw yun, dahil may mga binibilang pa, medyo hopeful ka pa doon. Umaasa pa. Umaasa ka pa rin dahil di pa naman tapos talaga yung pagbibilang ng boto. Yes. At saka si Egay Arice, no? Napansin niyo? Oh, yes. Kasi naging controversial siya kasi parang meron siyang mga ilang petition sa COMELEC. Ito yung si Malonzo din na ito yung dating mayor, di ba? So, nag-ano siya na makabalik ngayon sa pagiging congressman. Yes, ayan. Silipin naman natin po ang mayoral race sa Taguig. Nangunguna po si Lani Cayetano, 317,464. Ardel Serafica, 78,715. At Brigido Licodines, 4,742. Ito po ay partial and official as of 5:02 a.m. At yan po ay mga boto mula sa 76.97% of clustered precincts. Sa Vice Mayor naman po ng Taguig City, si Arvid Ian Alit, 261,110. Janelle Serafica, 102,319. At Nelly Tanglao, 11,722. Ito po ay partial and official as of 5:02 a.m. At yan po ay boto mula sa 76.97% of clustered precincts. Silipin naman po natin ang congressional race sa Taguig Lone District. Nangunguna po si George Daniel Bocobo, 115,088. Pami Zamora, 92,756. At Noe Manila, 6,342. Ito po ay partial and official as of 5:02 a.m. At yan po ay mga boto mula sa 76.97% of clustered precincts. Silipin naman natin ang congressional race sa Taguig Pateros District. At nangunguna po doon si Ading Cruz na may 79,164. Sinundan ni Direk Lino Cayetano na may 52,613. Pangatlo si Alan Serafica na may 33,932. Peter De La Cruz ang pang-apat na may 1,611 votes. At panlima si Ricardo Opok na may 1,068 votes. Ito po ay partial and official as of 5:02 a.m. at yan po ay mga boto mula sa 76.97% of clustered precincts. So itong bago ito si Ading yung nangunguna? Bago sa pandinig ulit natin. Bago sa pandinig. Kasi yung pangalawa, si Direk Lino Cayetano, medyo ano na yan di ba? Especially Cayetano, naman sa Taguig talaga mga kilalang mga politiko, ng political family. Yan. So, political family. Pero medyo nila, malaki yung agwat nung si Ading. Kay Direk Lino Cayetano. Medyo... Especially nasa 76.97%.
Ano Oo. yan, parang talagang kung iisipin mo, yung mga botante ngayon, ano? Kasi doon, kanina yung, ano ba, doon sa mayoral, di ba, ang laki din naman ang lamang ni Lani. Lani. Oo, doon sa... Although doon, mas malaki talaga yung agwat. Oo. Oo. Ito medyo mga 20,000 more than 20,000. oo. Yung, Abangan din natin kasi 76.97 medyo may bibilangin pa mga percent boto. pa lamang Meron naman. pa. No? Meron Hindi pa yan. darating. Hindi pa yan, hindi pa pwede magiging sabihin na... Kampante. Hindi ka pa magiging kampante niya kung ikaw yung nasa leading position.